So guys, may kukwento lang sa inyo, no? Kasi may nakita ko sa Shopee ng lens ng camera siya. Pero pinhole lens siya. At iba pang tawag dito, pancake lens. So ano yung special dito? Bakit marami rin itong bumili? Kasi guys, no, sa mga di nakakalam, ang nagagawa niya kasi, no, sinisimulate niya yung pagka-vintage look ng mga sinaunang point and shoot na mga camera dati or film camera dati. At ngayon, pwede kayong makabili sa presyong 1,000 pesos or yung pinakamurang nakita, 800 pesos. Pero para sa akin, no, ang mahal niya para sa isang pinhole na lens, lalo na plastic lang yung lens niyan. At ayun na nga, syempre di ako nagpa-auto dyan. Pero yun na nga guys, no, ayokong bumili ng ganyan kamahal na lens. So, nag-decide ako na gumawa na lang ng sarili. Okay, wala pa sa kalahati yung presyo nung overall cost ko dyan. So, tara, gawa tayo nito guys. So, at panoorin yung video na to kung paano ako nakagawa. So, let's get started guys. At ano nga ba yung mga materyales na kailangan natin para makabuo tayo ng isang dispo lens? Una sa listahan ay ang camera body cap. So, sa mga nagtataka kung ano yun, basically ay yung sinasalpak sa body ng camera mo kapag walang nakakabit na lente. At ang pangalawa nating pinaka-importanteng kailangan, no, ay ang isang dispo camera or disposable camera. Kung meron ka na nito sa bahay, mas okay. Pero kung wala, andun yung link, no, nasa description, ayun yung mismong ginamit ko sa project na ito. At isa pang kailangan natin, no, optional lang naman siya, no. Pero kung may matalas kayong mata, no, hindi nyo na to kailangan. Pero ayun na nga, ang isa pa natin kailangan, no, ay ang marker. Bakit nito kailangan? Para masukat natin yung tamang size ng lens na galing doon sa disposable camera. At ayun na nga, nagbabalik tayo after lang hours. Ito yung film camera na ang gagawin natin, no, i-recycle natin to agad. May malupit akong plano, like kung bibili ka kasi ng pancake lens, mga 1,000 kasi, 1,089 pesos. So ayun, let's see kung worth it siya. Diba? Quick unboxing. Ito siya. And then ito siya, very generic lang pala. So naka-ano lang siya, plastic wrap. So ito lang yun. Which is, ang kailangan ko lang talaga dito, no, yung lens na to. Yan lang kailangan. ASMR. Diba? Para snack. So, ayun. Eto na siya, guys. May user manual. Pero di ko naman to gagamitin kasi wala akong 35mm na film. Uy, angas, may viewfinder. Ayan siya, viewfinder, ayun o. Very cheap yung kanyang overall Try natin kuhain to at ilalagay natin siya sa cup, and let's see kung gagana yung ating plano or mas better na bumili na lang kayo ng pancake lens kaysa sirain to na 300 pesos lang naman. So anyways, let's go. Let's modify, no, after a few weeks, after several days, no, tsaka natin ito magagawa. So, sa ngayon, display muna to, and let's go. At successful naman yung ating naging operasyon dito, no. Ngayon ay kailangan na natin siya i-transplant or ilipat doon sa kanyang donor na lens body cap. At ayan, kagaya ng sabi ko kanina, no, ang plano ko talaga dito is markahan ko muna para perfect or almost perfect yung ating magiging output mamaya. At ayun, tagumpay naman yung pagbutas natin dito. So ang next natin gagawin, no, i-reshape natin to para mas mukhang bilog siya lalo. At matapos nating ma-reshape, kitang-kita naman na mas bilog na ito. Ang next natin gagawin dito ay ididikit na lang natin ito sa loob, no, para maging isa na siyang dispo lens. At tapos na natin siyang mabuo at kinabit na rin natin siya doon sa mismong camera natin, no. At ngayon, para sa inaantay nyong lahat, no, tignan na natin yung mga nakuhaan natin dito, mga litrato
gamit yung disposable lens na ginawa natin. And by the way guys, no, hindi ko pa sa inyo nababanggit kung ano yung focal length netong nagawa nating DIY na pancake lens, no. So sa computation ko, no, is 29 or 29 millimeters siya. So times 2 dahil dun sa crop factor nung aking sensor dun sa camera, kasi micro four thirds yung aking sensor. That means meron tayong total or meron tayong 58 millimeter na equivalent sa full frame sensor. And yeah, that's basically it, no? Ganong kalupit yung ating nagawang DIY pancake lens. Ayan guys, so ito yung video quality ng ginawa nating DIY na pinhole lens or pancake lens, no? So nakaset yan lahat sa auto. Mamaya isiset natin yung ISO niya sa manual, no? Tignan natin kung ano yung magiging output. And ito yung shot niya ngayon, no, sa indoor. So kung mapapansin nyo, no, very siya, film-like talaga or grainy yung output na nakikita natin. So to depende sa taste nyo kung saan nyo to gagamitin sa projects nyo, no? So for me, maganda siya talaga, no, for aesthetic purposes, no? Lalo na kung meron kayong film na parang vintage looking, pasok na pasok po. And tingnan naman natin sa outdoor. Let's go. At ito naman yung video quality niya sa outdoor. At kung mapapansin nyo, may pagka-look siya nung dreamy effect, no? Kasi yung halation sa background natin ay medyo malala. Pero magandang epekto, no, kung meron kayong pinaparating sa film nyo, like nananag-inip, merong fantasy na nangyayari, no? Mga ganyang bagay, meron siyang pinapantasize, no? So, ayun yung mga effect na pwede nyo magawa gamit yung lens na ginawa natin, no? So, ayun siya. Diba? Maganda pa rin naman siya kahit ito yung ginagamit yung lens na disposable DIY. So ayan, kung susumahin mo, ang total na nagastos natin ay 288 pesos lang versus sa 1,098 pesos. So nakatipid tayo ng 810 pesos. Ganong kalaki yung matitipid nyo kung nagawa na lang kayo. So again, yung camera ko ay Lumix G7, maaring magkakaiba tayo ng presyo. Pero ayun na nga, nasa description naman yung links ko kung ano yung body cap ng inyong camera. Depende sa brand, no. So andun naman yun, maraming variants doon, no, na available. So ayun muna guys, no, sa video na to. Hope you like this video and give this video a thumbs up. Peace.